Hi, I'm Daniel Simalyari. I'm 19 years old from Cavite, and I'm documenting this because I'm about to die. I currently I am somehow convinced that I have the rabies infection or disease, and I would like to document this or video this just in case na it's my fate. I don't know where to start. I'm currently having anxiety right now. I'm overthinking things to the point I want to vomit, but I can't vomit anything. And hopefully, maybe my anxiety will wear off if by the fourth vaccine I'm still alive and not showing any symptoms. First thing I want to say is I would like to thank my mom. Gusto ko pasalamatan si mama sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa akin. My words can, hindi ko ma-express by words yung mga efforts na ginagawa niya sa akin. She is such a strong mother. Strongest mother I know. Kasi kahit na na dinadrag niya na yung sarili niya on the floor just to get the hospital clean, nagawa niya. And I hope when she sees this video, okay lang siya, because I know she's gonna do things to herself to make her meet me ng mabilisan. Pero wag sana muna, mama. Enjoy your stay sa Pilipinas. Wag muna. May oras yan. Magpakasaya ka muna, ma. Pasensya na kung wala ako dyan sa tabi mo. Pero sana alagaan ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Second, I would like to thank Mami Cho, the Monit family, for their unwavering pagkakaintindi sa akin. Hindi ko alam, dahil sa inyo, naging mas maayos yung buhay ko. At kahit napabaya ako, gumagawa kayo ng solusyon para ma-redirect ako. And to my friends, wala rin ako masabi, kundi na lang pasalamat. Kung salamat na lang sa lahat ng mga nyo, sa mga times natin. Salamat. Wala eh. Ganito na lang talaga. Accept ko na lang. If you wanna get to know me, I'm Daniel Simalyari. I'm 19, from Cavite. Currently having an anxiety about rabies. Dito yung scratch ko. Dito sa arm. Which, nagpa-inject ako. 5 days old to. Tapos meron ako dito sa binti. Napakahaba. Pero galing siya sa kitten. And nagpa-inject ako 2 days post scratch. I just want to talk about na grateful ako sa lahat ng mga nangyayari sa akin, and how it formed me as a person. And sana wala akong masabi. Baka naboboard na kayo dyan.
I'm lost of words. Kasi, kahit na hindi ko makita yung sarili ko, nabuhay pa ako by 30. Even without rabies, napakadami kong gustong gawin. Si Mommy Cho lang, and three of my friends only know na meron akong rabies. And then, the Munit family only knows na meron akong rabies. I don't know. Hindi ko alam kung kaya ko pa ba to. Kasi, kung hindi naman sa rabies ako mamamatay, sa anxiety, baka mahimlay na lang talaga ako dito. Kakaisip. Ang hirap pala nang walang tao sa bahay, no? Baka kasi anytime, bigla na lang ako mag-convulse dyan. Sa higaan. Nandiyan si JC kumakanta. Ang pinaka gusto kong mangyari sa sarili ko is maging trans, maging babae. Kahit okay lang, kahit di ako tanggap ng Munit family and di mama, pero feeling ko tatanggapin nila ako as long as hindi ako masamang tao. Pero in the religion, wala talaga. Have no fight against them, but it's okay. I understand. This is my life. And bahala na lang. Next month, wala na ako. So, bahala na lang. Si Lord na bahala sa akin. I'm agnostic. By agnostic, it means na naniniwala. Meron ako pinapaniwala ang Diyos. Pero, sa mga scriptures, sa Bibles, hindi ako naniniwala. Kasi, ang daming religions, ang daming pwede explore na religions. And that has been my goal with Ate Kakay. Ate Kakay. Gusto ko lagi sumama sa mga niya. Sa mga callings niya. Kasi, gusto ko lalo makilala si God. And whenever I'm with her, I feel like my spiritual self and my religious self, doon ko na-express yung sarili ko sa kanya. I have a lot of questions na nasasagot niya. I'm so grateful for her. She made my fantasy of being an actor true. Pero wag niyo na panoorin yung mga videos na yun kasi nagka-cringe ako. And I hope nandiyan si Ate Kakay. And nandiyan si Ate Tintin, si Ate si Thea, and si Jam. Grateful ako sa inyo. I wanted to be an actor. Gusto ko maging artista. Gusto ko maging doktor, maging veterinarian. Pero sa sobrang pagmamahal ko sa mga hayop, wala. Yun lang din yung cause ng death ko. Yun lang din yung cause of death ko. Inalagaan ko kasi yung mga pusang yun. Buntis kasi yung pusa. Nung pumasok siya dito sa bahay, nanganak siya. Patapos na yung school year.
I'll be in a better place. If nasa ako, nasa impyerno man ako, okay lang. Basta alam ko sa sarili ko na naging mabuti akong tao. Wala akong ginawang sobrang masama. May mga kasalanan rin ako. Marami akong pagkukulang. Pero at least, sana, pag namatay ako, sasalubungin ako ni Papa. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Sana sasalubungin ako ni Papa. Sana salubungan ako ni Papa. Even though na hindi naman naging best yung father-son relationship namin. I still consider him as my father. Even though na parang hindi na kami katulad ng dati na nagbabond talaga. And pag namatay ako, sana hindi niya ako i-cremate. Ayokong i-cremate ako. Okay lang na gupitin yung buhok ko, kahit ikalbo niyo ako, tapos i-distribute niyo yung bawat curls ko sa mga taong gustong i-keep yung ko as a memory. Go lang, okay lang. Gusto ko rin pasalamatan yung mga taong sinuportan si Mama on her work, si Tito Joey, yung asawa po ni Tito Joey rin po. Sorry kung di ko po maalala ninyo. Sorry, pasensya. Maraming salamat po sa inyo. And yung mga ka-workmates ni Mama, maraming salamat po. Gusto ko magwala. Gusto ko umiyak na malakas. Pero di ko magawa. Kasi natutulog na yung mga tao dito. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga dumating dito sa funeral ko, maraming salamat. And you had your time to spend your last day with me. My last day. Sana hindi niyo ako i-mourn as much. Keep going on with your lives. Lalo na si Mama. I know, napakalaking toll to sa kanya. Malaking epekto to sa kanya. Kasi I'm her only son. Sa father's side. I mean, kay Papa. I'm her only son. Kasi may dalawa akong stepbrother. And nagpakamatay yung isa. And I don't know what's happening with my other stepbrother. Pero I hope he's doing good. He's doing well. Feeling ko, di ba, nasa Tondo ata siya. Or Dasma. Pero I wish him well. And dyan kila Tita Joanne. Maraming salamat po sa family niyo. Sa Kabansag family. Maraming salamat po sa pag-alaga sa akin nung ako lang mag-isa umuwi dito sa Pinas. Maraming salamat.
Sana sunduin talaga ako ni Papa. Pag oras ko na. And kapag, ano pala, kapag alam nyo na meron na akong simptomas ng rabies, i-euthanize nyo na lang ako. Huwag nyo na akong ikip. Yung feeling ko magpapanik ako kapag hinayaan nyo lang ako na nagtitwitch, na kahit na sinusubukan yung i-hydrate ako. Kasi wala na eh. Fatal na talaga. 100% yung fatality rate ng rabies once you have the symptoms. And sinususpect ko na meron akong symptoms kasi nagsuka ako kanina around 3 a.m., 2 a.m. Nagsuka ako. Or maybe it was just because of my anxiety, pero I don't know of which of the two kung ano meron ako doon. Wait lang, sarado ko yung pinto. Basta yun. Maging aware kayo sa health nyo. Ayoko pa i-ano to eh. Pero, ayun lang. Mayroon pa ba akong gusto sabihin? Passions? Actually, wala akong pangarap eh. Maging actor, gusto ko, passion, actor. Maging veterinarian, maging lawyer, maging dancer. Pero I'm incapable of those. Paano pa kaya akong teacher? And napaka, ko, ng patience ko. And mama, if you're saying this, gusto lang aminin na bakla po ako. Even though nahalata naman na sa galaw ko, I mean, nag-confess na ako sa'yo dati pa, pero parang nakalimutan mo ata. Dati hinihit, ayoko sabihin, pero alam natin yun. May hinihit kasi siyang artista. Basta yun. Yung artista na yun, mataas yung pagtingin ko sa kanya. Whatever. Basta yun. And kay Sir Arnold, gusto ko lang din humingi ng paumanhin sa mga sa mga altercations natin. And kay Sir Caparas, maraming salamat lang din po. And lalo na kay Ma'am Sarah and kay Ma'am Lourdes. Maraming salamat po sa inyo. Si Ma'am Sarah, siya yung teacher ko sa Tondo. Di ko na maalala kung ano siya. And si Ma'am Lourdes, siya yung high school teacher ko nung grade 6. Siya yung sa akin, nakipag-usap. Basta napaka-gentle niyang tao. Napaka-bait niyang tao. Gentle siya. And sa mga friends ko dyan, gusto ko lang din magpasalamat. Yun lang din. Salamat lang. Hindi ko man kayo ma-mention lahat. Pero, just know na I'm super grateful for having you my friend. As my friend.
And nag-ask ako kay God. Kanina nagpe-pray ako. Kung sana bigyan niya ako ng sign kung mamamatay na ba ako. And I'm waiting on that. Basta, my anxiety will wear off kapag nakompleto ko yung 4 doses nang walang simptomas and walang problema, mawawala siya. And I think malabo na siya para sa akin. Sorry if I look ungroomed to y'all, pero I cannot really fathom the fact na mamamatay na ako. So, I'm sorry kung ano. And sa mga bago kong friends na nakilala ko online, si John Leonard and si Nicolai, thank you sa inyong dalawa dahil tuwing nagkakaroon ako ng panic attack, even though na parang jokingly sinasabi niya na basta yun, I'm thankful na nandyan kayo para malibang ako. Even though na-lose tape tayo, ganun. I'm sorry kung saglit lang yung pagkakaibigan natin. Pero I'm grateful na nakilala ko kayo. And you took my IG Johnny. Should I talk about my love life? I don't know. I don't think para sa akin I will never see myself being in a relationship kasi marami akong pagkukulang. I don't know what to confess. I-confess ko yung mga secrets ko. Meron ba akong mga secrets? Wala naman akong mga secrets eh. Actually, sinasabi ko nga sa lahat ng mga tao yung mga nagagawa ko. Wala naman akong kinikim-kim na secret. It's just, ang laki ng desire ko to be loved by a partner. Gusto ko naman talaga ng partner dati pa. Simula nung nag-break kami ni Rezo. And si Rezo naman, siya yung guy na nakilala ko noong 2019, 2018, 2020. Nakilala ko siya through through GC namin. Kasi meron akong mga kaibigan nun back then. And kaibigan nila si Rezo. And nagkaroon ng feelings sa akin si Rezo. Ayun. Kaso, ang cause lang naman ng breakup namin ay kasi immature pa ako nun. And nalaman niyang hindi ako babae. And I was fooling him all this time. Kaya, kasi hindi ko nga na-imagine na natiis niya yung 3 months na walang VC. Tapos kapag mag-VC naman kami, siya lang yung nagsasalita and no VMs. Tapos peke pa yung mga pictures. Kaya nung day na nag-break up kami, gusto niya pa sana mag-continue as me naman. Pero sa sobrang guilt ko para sa kanya, hindi ko na tinuloy kasi he deserves someone so much better than me. And marami naman siya nakilala nung hawak ko pa yung account na yun, yung Len na account.
Ang dami kong pagkakwentuhan. Pero, ayun. Meron pa nga siyang nasenda na flowers sa isang babae. Ang ganda, color pink. At maganda naman kasi yung babae. Ayun. Nagselos naman ako, pero wala eh. Ganun talaga. That's how life is. Ang laban ko doon. Marami akong gustong sabihin pero di ko masabi. Hindi tumatakbo yung isip ko eh. Nangihina ako. Basta si Rezo, after 6 years, iniisip pa rin kita. And sa lahat ng mga nakakausap ko na guy, especially nung 2022, 2021, 2023, marami akong nakausap na ng mga lalaki, and I always try to find you in them. Pero naging unsuccessful kasi nagbe-break off lagi kami ng guy na nakakausap ko kasi hindi kita makita sa kanila. And siguro yun nga yung curse ko dito sa sa mundong to, na I will always crave your love. And di mo naman kasalanan yun. Wala akong ginawang mali. Hindi mo ako minura. Naging gentle ka sa akin nung nalaman mo. And I'm so sorry. I hope you find someone who will love you unconditionally and mag-yearn sa'yo tulad ko. Because it's been 6 years. And ever since nung finalo mo ako sa IG and nung finalo kita sa ML, yung pinakaunang interaction natin, after like no contact of like 3 years, naalala mo pa rin ako. And to me, para sa akin, napakalaking apekto ko ata sa'yo. I'm sorry kung nagawa ko yun. I'm sorry, Rezo. Basta, alamin mo na ikaw yung naging greatest love ko. Even though napaka-short ng time natin, I always try to find you in someone else. And naman, oh my God. Oh my God. And nagkaroon rin ako ng feelings kay Leonard. Pero simula nung he was being inconsistent. So, ayun nga, na feel ko na hindi niya ako gusto. And basta nagkaroon lang ako ng feelings sa kanya kasi parang masaya siyang kasama, ganun. What if i-message ko ngayon si Rezo? Parang gusto ko i-message si Rezo. Alam mo, Rezo, nagsulat pa nga ako ng letter nung in-unfollow mo. I mean, nung dinilit mo ba or dinisable mo yung account mo sa IG.
Nagsulat pa ako ng letter sa sarili ko nun. Hindi ko na mahanap dito eh. Basta nandito lang yun sa bahay. And nag-notes pa ako nun sa dati kong phone. Na saying na grateful ako na